Sa ngunyan po, nasa period of recovery na kita and rehabilitation po digdi sa buong Karamoan, and same sa ibang munisipyo na dakol din na ganyaran po dito sa Karamoan, lalo na po sa mga island barangays ta. And kadakol pa po as of the moment ng mga nangangaipuhan po ng tabang day pa po nindaharam kung paano makaka-recover dito sa nangyaring bagyo. Okay po. Sir, kapag kaigo po nin bagyo, paano so preparasyon kang DRR kang Karamuan? Ano ba ang mga equipment? Rayaan ba? Kompleto ba kamo sa gamit? So ambulansya, so driver? With regards ma'am sa capabilities and resources po ng satuyang LGU, lalo na po ng MDRRMO, masasabi ta po na sapat and yaraon po permi naka-ready ang satuyang mga gamit. But then, gusto kong i-emphasize na ang pinaka number one talaga na preparation ng pinigibo ng LGU is aram na kung ano ang or kung si isay ang maapektuhan kung sakaling may mga araw kaning mga bagyo. Aram na kung sa'yo na may mga delikadong lugar, aram na kung sa'yo na may mga landslide and flooding area, aram na din kung si isay mga pamilyang talagang maapektuhan, and by that, nakakagibo kita ng mga plano in advance, tanganing pag-abot kang oras po is safe na po ang gabos na Karamuan. Sir, habang pasiring ako digdi sir sa Karamuan, arayo na maray bigla iisip ko kung paano kaya ginigibok kang DRR kapag kaigo po ni na emergency, kapag kaigo ning pasyente may 50-50 kasi may ospital po ba digdi sa Karamuan? Yes po. Yaon man po ang satuyang Karamuan Municipal Hospital na pinapadalagan po ang provincial office po ng Camarines Sur. Yet, medyo kulang pa nga niyang sa indang mga ekipahe, kaya talagang naobliga kita na idalagan pa din itong mga nangangaipuhan ng mas higher medical services po, lalo na po may ponda round sa BMC or sa Mother Setod. Medyo kulang pa po ang mga gamit na digdig, and that nasabi mo nga ni po, talagang harayuon ang location ng Karamuan. Kumbaga, sarong kami sa pinakalulo na ng Bicol, and pag nagta-travel po digdi hanggang Naga is 136 kilometers po ang binubunot ni para po makaabot lang ang pasyente. Kaya ang ginigibo mi na lang, as much as possible po, na kung pwede ming maidalagan tulos ang nangangaipuhan, idadalagan mi na yan. And proper coordination lang po sa ospital, tamang tao, dapat may mga kaaraman ang taong mahatod, tanganing on the way kung ano man maging problema, maaanohan tatulos, mariresolver tatulos, medyo harayo talaga ang biyahe. So mga responder, iba po kamo kayan? Yes ma'am, fully equipped po kita ng mga EMS personnel, well trained po, ultimo ang satuyang mga driver, mga ambulance driver na po sila. Talaga pong aram din nila kung ano ang gigibuon in kaso po na in the middle of the travel is medyo magkaigwang problema. Aram nila kung saan ma-stop, aram nila kung anong gigibuhon, aram nila kung saan muna pwedeng ipacheck na mga kataid na banwaan para po daiman po talagang marugado sa biyahe ang satuyang mga pasyente. Pirang banuan po nga agyan sir antes makaabot ning syudad ng Naga. Ano po si pinaka-challenge kang sa indo po nin pamayuhan pag abot po sa ngaran ning emergency? Siguro po ang pinaka-challenge is itong mga kahimanwa na madulok na lang sa ospital kung aring grabe na. Iyo ang pinaka-challenge sa muya, na imbis baga na may namamatayan pa sana, ipacheck na nila sa ospital para po matawan ng magkakanigong healthcare services. Dinadara po nila digdi malala na, lalo na po sa mga taga-isla, dinadara po nila digdi malala na. May mga aksidente po kita, minsan imbis na halaton kami para ma-rescue me and tawaan mi ng first aid na tama, si mga day nakakaaram, sinasakay na tulos sa mga habal-habal, sinasakay na tulos sa mga top down, na
mas nakaka-complicate sa sitwasyon lugod and mas nalalag sa peligro po ang sitwasyon kasalukuyang mga pasyente. So, saro po yan sa mga challenges na kinakaatubang ni na itong medyo lacking pa sa health information po ang satuyang mga kahimanwa.